Good day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-aaral tayo ng isa ulit laro mula sa Biel Challengers 2024. So kung maalala nyo po kahapon, inanalyze ko yung game ni Super Grandmaster Pragi. Ngayon naman, ang i-analyze kong game ay yung dun sa kapatid niya, yung laban ni Grandmaster Vaishali Ramesh Babu. Yan po ang kapatid na babae ni Pragi. Kasali dito sa Biel Challengers 2024. So si Kuya, si Pragi sa Biel Masters, puro Super GMs lang po ang kasali doon. Ito naman si Vaishali sa Challengers. Mga Super GM din pero medyo mas mababa ng konti ang rating. So dito po ang kalaban ni Vaishali ay si Super GM Alexander Donchenko ng Germany with a rating of 26-33. So ayan, titingnan natin ano yung nangyari sa laban nila and hopefully meron tayong matutunan. So ito po, nag-start with E4. Ayan, so E4, C6, D4, D5, and ito po yung Caro-Kann. Ang ginawa ng white is E5, Caro-Kann advanced variation. So dito nag-bishop F5 and nag-C4 kaagad. So makikita natin very aggressive yung playstyle nitong ni GM Vaishali. Kasi usually ang ginagawa lang po dito, Knight F3 lang. Develop lang muna ng pyesa, E6 tapos Bishop E2. Yan, medyo makunat na linya, hindi kaagad yung sumasabog na posisyon. So ibalik natin, ngayon nag C4. Ayan, no, sabugan kaagad. Gusto bakbakan kaagad sa center. Nag E6, Knight C3, Knight E7, and Knight Ge2. So, ayan. Ito po medyo sideline na, pero actually yan, nakakatakot yan na mga sidelines kasi ito po, kapatid ito ni Pragi. So, ibig sabihin yan, common sense lang, sabay po silang nagtre-training ni Pragi. So, kung anong alam ni Kuya, malamang tinuro rin doon sa kapatid and sabay sila nagre-research, nagtutulungan sila para pareha silang aangat. Ayan. So ito, Knight Ge2, isa kagad pawn sacrifice. So pinakain itong C4 pawn and yan po, tinanggap ng Super Grandmaster, kinapture. Pagka Knight G3, nag B5 dinipensahan. Ayan. So yung mga ganyan, medyo parang greedy po yan na playstyle no. Kumapture ng pawn tapos dinipensahan mo. Ang ending niyan, yung pyesa mo hindi pa nakaka-develop kasi puro ka tira ng pawn. And medyo delikado po yan. Pero syempre super GM yan. Meron ding idea siguro yan no. Gusto niya maging one pawn up pero behind siya sa development. Ayan. So dito ng Bishop E2, Bishop G6, and ngayon nag-A4. So binasag na kagad yung queenside pawn structure, and yan po, hindi po yan basta-bastang madidepensahan kasi halimbawa mag-A6 ka dyan, of course kakainin lang, and makikita natin merong pin at bababawi rin kagad yung pawn. Ngayon papasok pa yung knight. Ano? So dito ang ginawa, nag-B4, knight CE4, and pagka-capture, Knight F5. So talagang hindi pa pwedeng bawiin yung pawn kasi merong counterplay din sa center. So ang ginawa mo na dito ni GM Vaishali, nag-Bishop E3. So nag-develop lang, depensa sa pawn, and dito na siguro yung medyo, makikita natin medyo greedy talaga yung playstyle nitong si Super GM Donchenko. Ang ginawa niya is Queen H4. Ayan. So, binigyan ng question mark, exclamation point. Ang ibig sabihin po niyan, dubious move. So, medyo mali. So, bakit po mali yan? Actually, based sa opening principles, dapat hindi po muna nilalabas yung queen masyadong maaga kasi matetempohan po yan. So, mas maganda kung ibabalik natin. Pwedeng Bishop E7, or Knight D7. So, develop lang ng pyesa. Halimbawa dito, pagka kinain yung pawn, nabawi yung pawn, pwedeng mag-castling. So, medyo safe yung king,
at least naka-develop na yung mga pyesa. Ang next dyan is knight d7, pwedeng with the idea of knight b6 and knight d5. Ayan, so slight advantage ang puti kasi hawak niya yung bishop pair and ilamang siya sa space. So balik po natin, kaso dito ng queen h4, medyo aggressive playstyle. So threatening yung knight, kaya umatras muna knight g3 and paka-capture fe3, bishop e7, castling, knight d7, so development lang muna. Bishop takes c4, nabawi na yung pawn, and then paka-castling, nag a5. So itong a5 na ito, meron na po yung parang masamang binabalak eh. Yung a5 niya, kailangan maingat si GM Donchenko. Kaso hindi niya ine-expect, no? So dito nag c5 siya, counter dun sa center, and baka ine-expect niya dito mga rook f4 lang yan. So rook f4, queen h6, tapos sa queen f3, normal play lang po ang ine-expect niya. Kaso ang hindi niya nakita, merong brilliant idea dito si GM Vaishali. Kung gusto niyo pong try hanapin, pwede niyo pong i-pause yung video. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds. Ayan. So, pakita natin. Ang brilliant idea ni GM Vaishali ay rook takes f7. Grabe, yung rook takes f7 na yun. Out of nowhere, kinain yung f7 pawn. So yan po, dito meron dalawang pwedeng gawin ang black. Pwedeng kainin ng king and kainin ng rook. So ang ginawa kasi ni GM Donchenko, kinapture niya ng rook. So yan po, makikita natin ano nangyari sa laro. No? So tingnan muna natin ano ang mangyayari kapag nag-king takes f7. So pagka ganyan, ang gagawin is bishop takes e6. Ang lakas ng bishop e6. Pag kinapture, matchas kaagad sa gitna yung king. So hindi na po makakatakas, covered yan nung knight. So dito, kapag naman nag-king e8, merong malakas na queen a4, pin yung knight. So hindi po madepensa pagka nag-rook d8, capture, and then e6, kamatyas ang next move. Okay, ang ganda nung sacrifice. So dito, ang only move ay king g6 at yan po ang best according to the engine. Kasi ang mangyayari pagka bishop takes d7, cd4, queen d3 check, ipapakita ko lang po, engine line na ho ito, no? King h6 and then knight f5, rook f5, bishop f5, capture and then captures. So ang ending po niyan, lalamang ng 1 pawn up pero merong opposite colored bishops endgame. So dyan ang best chance ni GM Donchenko para makadepensa. So 1 pawn up, opposite colored bishops pero weak yung king. Siguro inayawan niya dito pa lang. Tingin ko inayawan niya ito pa lang. Kasi merong exchange up, tapos yung bishop, may dalawang pawn, ang lakas ng mga pawn, tapos yung king, very weak, nasa labas. So, ibig sabihin, ayaw niya yan. No? Balik po natin, ang ginawa niya, rook takes f7. So, kung titingnan niyo po yung oras, pansinin niyo po, 51 minutes, nag-isip ng todohan, 22 minutes nag-isip. And ang tinira ay yung blunder with the rook takes f7. At dito na po, sunod-sunod ang problema na inabot ng itim. So, kinapture, bishop takes e6. Threat ang knight, pinned ang rook. So, dito nag-rook f8. And siguro ine-expect ni GM Donchenko, kakapturein itong rook. Actually, yan na po ang best, sabi nung engine natin. Kasi pagkakain, merong e6. So, babawiin lang yung sinacrifice na pyesa. And meron na pong tubo. Kasi ang tubo niyan, 2 pawn ang nilamang ng white. No? Kaso hindi binawi eh. Hindi binawi ni Vaishali. Nag-queen a4. So ito, binigyan ng question mark ng engine pero very interesting po yung idea.
Kasi yan, trinet yung knight, and kung makikita natin yung knight, walang magandang talunan. So walang mapupuntahan. Halimbawa, i-atras niya itong knight, mag knight b8 siya, ang mangyayari po dyan, combo attack ng white. So rook f1, threat yung pin na rook, queen h6, atras itong queen, queen b3, threat ulit yung pin na rook, queen g6, and then pagka knight f5, threat ang bishop. Pag umalis ang bishop, may knight d6. So tatamaan yung rook, hindi pwede. Ang gagawin is knight c6 and then queen d5. Nakapin yung rook, hindi magalaw. Yung knight hindi rin magalaw kasi kain yung bishop. Magko-collapse na po yung depensa ng itim. Ayan. So ang ganda rin nung queen a4, although question mark, gusto nung engine bawiin na kagad yung pyesa eh, no? Pero dito pagka bishop g5, question mark din, kinapture lang itong d7 knight. So kumain sa e3, king h1, and then pagka queen takes d4, ito na po yung finishing blow with rook d1. At ito pagka rook d1, mafo-force kumain. Papakita ko lang paano kasi pag kumain sa b2 o kaya kumain sa e5, merong malakas na queen f7 and then checkmate. So napuwersa na dito kumain sa d7, pagka-capture, sugswang ang nangyari sa posisyon ng itim. Ayan. So dito nag c4, kinain lang po yan. Pagka bishop f4, nag e6 lang, and then game over kasi hindi na po magagalaw yung rook, no? And pagka-capture sa d7, e7, check. Tapos, ang kasunod ay checkmate. So, halimbawa, iharang yung rook, of course, pwede pa nga mag-rook yan, checkmate na po dyan. So, ang ganda nung nangyari, and take note dito, wala na rin pwedeng ibang puntahan itong rook. And, of course, pagka hindi iniwas yan, kakapturein po yan, one piece down ang ending. So, grabe yung ginawang attack ni GM Vaishali dito. And parang ano rin eh. Kasi syempre, isa lang po yung sabay sila nagtre-training ni Pragi. And kung ano natutunan nung kuya, natututunan nung ate, magaling din po yung kapatid. So si GM Vaishali Ramesh Babu. So yan po ang ating game for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito. And kung meron po kayo natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.